In Love sa Baklang Bilyonaryo, Chapter 3, Rejected and Denied. Ihiniga ni Ainalib ang nahimatay na si Antonia sa malaking couch. Buti na lang at kasya si Antonia dahil malaking bulas na bakla ito. Ang OA ng baklang ito, naiinis na bulong ni Ainalib. Nakatingin lang siya sa magandang mukha ni Antonia. Kung hindi lang ito naka-make-up ay sigurado ang gwapo nito. Kausap ni Ainalib sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang mukha ni Antonia at ewan kung bakit biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Kusang lumapit ang kanyang mukha at tila ba gusto niyang halikan ang bakla. Nang biglang dumilat ang mga mata ni Antonia. "Ano ang gagawin mo?" tanong nito. Natigilan naman si Ainalib at nagbalik sa kanyang wisyo. Muntik na siya. "Wala, gigisingin kita tulad nito," sagot ni Ainalib at piningot ang tenga ni Antonia. "Ouch! Walang hiya ka talagang babae ka. Ano bang ginagawa mo rito ha? Don't tell me ay dahilan nun sa mga anak mo." Mahabang tanong ni Antonia. "Well, at first ay hindi dahil hindi ko naman alam na ikaw ang CEO ng kumpanyang ito," sagot ni Ainalib at umayos na siya sa pagkakaupo. This time ay hindi na muna niya iinisin si Antonia dahil baka mawalan pa siya ng trabaho. "You mean, talagang mag-a-apply ka sa kumpanya ko pa mismo?" Umuusok ang ilong na tanong ni Antonia. She hates her. Hindi niya kalain na dito pa talaga sila makikitang muli ni Ainalib. "Hindi ako mag-a-apply. Natanggap na kaya ako. Malas ko lang at ako pa talagang ginawa nilang sekretary mo." Nakairap ang mga mata na paliwanag ni Ainalib. "That's impossible." Maarting reklamo ni Antonia. "Impossible ka dyan. Nakapirma na ako ng kontrata for 2 years whether you like it or not." Naiinis na sabi ni Ainalib. "At eto pa, kahit anong gawin mo, ay ikaw talaga ang ama ng kambal, whether you like it or not." Nakangising pahabol na pang-iinis niya. "No!" Mariing pagtanggi ni Antonia. "Hoy, don't tell me, mahihimatay ka na naman. Umayos ka bakla, ang bigat mo." Pagbabanta ni Ainalib. "Calm down, Antonia. Ang beauty mo." Bulong ni Antonia sa kanyang sarili, na narinig naman ni Ainalib. "Tama ng drama. Tell me kung ano ang gagawin ko. Since ginawa niyo akong secretary imbes na fashion designer, pakiramdam ko ay nadimot ako. Pero okay na rin, ikaw naman ang boss." Mahabang litanya ni Ainalib na nakatingin ng malagkit kay Antonia na tila ba nangaakit. "Yoks, kadiri kang babae ka." Naiinis na sigaw ni Antonia. "Kadiri? Sino kaya ang lakas makasipsip at kain ng bibingka ko ha?" Nakalabing tanong ni Ainalib. Alam niya na inis na si Antonia dahil namumula na ang mukha nito. "What about your hot dog? Namiss ba niya ang matamis kong labi ha?" Nakangising tanong ni Ainalib. Ang hindi niya alam ay hindi na nagugustuhan ni Antonia ang mga pinagsasabi niya. "No, babae ka. Babae," hiyaw ni Antonia sa kanyang isipan. "Stop it!" Galit na napasigaw si Antonia at biglang sumeryoso ang pagmumukha nito. Tumigil naman si Ainalib dahil mukhang galit na talaga si Antonia. "Kahit ano ang gawin mo, ay hindi ko kikilalan ang kambal mo na anak ko. Malay ko ba kung sino-sino pang mga lalaki ang naka one night stand mo pagkatapos ko?" Galit na sabi ni Antonia. At dahil sa narinig ay biglang uminit ang dugo ni Ainalib. Walang hiyang bakla. Naiinis na hiyaw niya sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay ang dumi niyang babae dahil ito ang gustong palabasin ni Antonia. Inaamin niya na masakit marinig ang sinabi ni Antonia. Pero mas nasaktan siya para sa mga anak niya. Okay lang na siya ang pagsalitaan ng masama, basta wag lang idamay ang kanyang kambal. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Pero ikaw talaga ang ama ng kambal. Kahit itanggi mo pa. Napasigaw si Ainalib na ikinagulat ni Antonia. Talagang galit na siya. "Hindi ka rin kailangan ng kambal. Walang hiya kang bakla ka. Laitin mo na ako, wag lang ang kambal." Muling sigaw ni Ainalib. "Fine. At hindi ko nilait ang mga anak mo. I just only said na hindi ako naniniwala na ako ang ama nila. And you can leave. Hindi ka kailangan dito sa kumpanya ko. Ang mga katulad mo ay walang lugar dito." Pagtataboy ni Antonia sa kanya, na mas lalong ikinagalit ni Ainalib. Pakiramdam niya ay sasabog na siya sa sobrang sama ng loob. Nag-apply siya ng trabaho gamit ang kanyang kakayahan. Pinaghirapan niya upang matanggap siya. Ngayon naman ay papaalisin siya ng ganun lang matapos siya maghintay. Hindi yan pwede sa kanya. Siya si Ainalib at walang sino man ang pinahintulutan niya na tapag-tapakan siya. She's the one who will gonna slay those bitch dahil siya ang queen of bitches. Hindi uubra ang bakla sa kanya.
Leave. It's okay kung ayaw mong kilalanin ang mga anak ko. But you can't let me leave. Nag-apply ako ng maayos at natanggap. May 2 years na akong kontrata sa kumpanya mo. Kung ayaw mo ako maging sekretary mo, ay ilagay mo ako kung saan ako nararapat as a fashion designer. Paliwanag ni Aina Liv. Ikaw? Fashion designer? Hindi bagay sa'yo. Baka designer ng mga bikini sa bar ay papasa ka. As I said, hindi ka kailangan dito. Mas magaling ka pa sa may-ari ng kumpanya, ha? Leave! Galit na pagtataboy ni Antonia kay Aina Liv. And that's it. She reached the limit of her anger. The maximum boiling point is full and anytime ay ready na itong sumabog. Nakakita ng maliit na gunting si Aina Liv sa lamesa ni Antonia at mabilis itong kinuha. Yung ayaw ko sa lahat ay yung mga taong panghusga at mapagmataas. Seryosong sabi ni Aina Liv habang nakatingin sa maliit na gunting. Biglang kinabahan si Antonia. Ginalit niya ng husto si Aina Liv. Alam niyang may saltik sa ulo at palaban ang babaeng ito. Pero buo pa rin ang kanyang desisyon na huwag tanggapin ito sa kumpanya dahil gulo lang ang dala ni Aina Liv sa buhay niya. Masama ang vibes niya sa pagkikita nila ito. Wait! Anong gagawin mo? Bitiwan mo yan! Utos ni Antonia. Kahit natatakot siya sa gagawin ni Aina Liv, ay hindi niya ipinakita ito. Siya ang amo kaya hindi siya pwedeng ma-intimidate ng babaeng gold digger. Ano ang gagawin ko? Siyempre, kakalbuhin kita bakla kapag hindi mo ako tatanggapin. Then she laughed like a devil. Don't come! Sisigaw ko! Pagbabanta ni Antonia. Pero hindi man lang niya nakitaan ng takot si Aina Liv. Bruha talaga ang babaeng ito. Naiinis na bulong ni Antonia. Sumigaw ka, anong paki ko? Basta makalbo ko lang yung buhok mo, bakla. Ay amanos na tayo. Pati dyan sa ibaba mong buhok ay hindi makakaligtas sa akin. Nakangising sagot ni Aina Liv habang papalapit kay Antonia. Bruha ka talaga! Naiinis na sigaw ni Antonia. I'm coming! Let me give you a scary haircut, bakla! Pang-iinis ni Aina Liv. Ngunit nagulat sila nang biglang bumukas ang pintuan. Surprise, babe! Isang gwapong lalaki na may dalang isang piraso na pulang rosas ang bumulaga pagkabukas ng pintuan. Agad na lumapit si Aina Liv kay Antonia at mas lalo ito nang inis. Babe, ano kaya kung sabihin ko sa babe mo na may anak tayo dahil may nangyari sa ating dalawa? Nakangising bulong ni Aina Liv. Don't you dare! Bulong na pagbabanta naman ni Antonia. You know the rules. Accept me or... Pabiti na sagot ni Aina Liv, sabay baling sa bagong dating na lalaki. Hello, I am Aina Liv. Pakilala niya na nakangiti ng matamis, sabay lahad ng kanyang kamay. Naguluhan naman ang lalaki pero tinanggap naman ang kamay ni Aina Liv. At si Antonia ay nagpupuyos na sa galit. Pero ayaw niya makita siya ng kanyang boyfriend in that scenario. Napakahinhin at di makabasag pinggan ang peg niya kapag magkasama silang dalawa ng kanyang boyfriend. Bruha ka talaga, Aina Liv. Impakta ka. Hiyaw ni Antonia sa kanyang isipan. Ngayon ay wala na siyang choice but to accept the gold digger and welcome her in his company. Babe, what a surprise! Singit ni Antonia at itinulak ng bahagya si Aina Liv upang lapitan ang boyfriend. Napailing si Aina Liv. Mukhang nakikinita niya ang kanyang tagumpay. By the way, I am Antonia's... Pabiti na pakilala ni Aina Liv. Habang si Antonia naman ay pinalakihan siya ng mga mata. Kumbaga ay sinasabi nito na makuha ka sa tingin babaeng bruha. And Aina Liv shows Antonia her wicked bitch smirk. At sumunod ay ang kanyang ngiting tagumpay. And that's all for this chapter. Please stay tuned for the next chapter. And if you want to hear more, please hit the subscribe button. Thank you for listening, guys. Have a nice day, everyone.